naghihintay lang ako sa mga kaibigan ko noon. Tapos, bigla na lang nangyari na hinawakan niya ako sa likod. Like, sa maselang part ng likod ko. Kapal ng mukha mo! Nanahimik ako dito, inupuan mo ako! Bakit ako inupuan, ha? Nag-file kami ng blotter sa police. Isa sa mga nangyari sa presinto, habang nag-file ako ng blotter was, tinanong ako ng police, ano ba kasing ginagawa mo? And then, he also asked me na, he blamed me for my look. Like, ano bang suot mo? Actually, normally, gano'n naman talaga eh. Like, kapag na pabastos ka, they will blame it on you. Kung bakit nabastos. Super frustrating. Kasi parang, para saan pang humingi ka ng tulong kung wala kang makukuha in return? Kasi that's the point eh. Mag-file ka ng kaso para may mangyari na aksyon, para meron kang habol. But then, you'll end up, wala. Nag-effort ka lang, nagsayang ka lang ng effort na mag-file ng kaso. Normal, but it is normal na nangyayari. And yun yung nakakagalit, nakakainis, nakaka-frustrate. Kasi parang, since yun nga, it happens most of the time na hanggang sa naging, naging natural na lang, parang mababaw na bagay na lang na nangyayari, na hindi na binibigyan pansin masyado. Na if ever man nabigyan mo siya ng pansin, people would say na parang yan lang. Maliit na bagay, until it happens to you, you'll never know. Baka magbago yung sasabihin mo. Yun. Pagtambay kami ng mga barkada ko, madalas napapatingin, minsan simisipol, tas pag lumapit na yung babae, kinukuha na yung number. Tapos, pag feel na namin na okay na, pisil na sa puwet. Hi, chicks! Yung mga ganun. Tapos, Miss Sexy, ganun. Katuwaan lang. Wala namang intensyon na... Wala naman. Parang ganun lang. Nagagandahan lang kami. Catcalling. It happens every day. Like, if not every day, most of the time. I experience it. Na maglalakad ka, na dadaan ka sa lupo ng mga tao, ng mga taong to. And then, maririnig mo na lang, tinatawag ka na lang baby, babe, sexy, beautiful. Parang, to me, it's not flattering. It is offensive. Kasi, I'm not asking for it. Why are you doing that? So, siguro merong other ways of complimenting someone, pero hindi sa sitwasyon na hindi naman niya hinihingi, hindi naman kailangan. Intention namin, pasikat lang sa mga tropa, pasikatan lang. Yung baga, sa mga lalaki, ganun. Tol, ikaw nga, kaya mo bang gawin yan? Kung talagang lalaki ka, gagawin mo ba yan? Yung mga ganun lang. Parang pakul lang na effect. Parang nakakahiya rin minsan kasi pag ginaganon namin yung mga babae. Pero may mga tropa kasi na okay lang yan. Habang bata pa, okay pa yan. Enjoy mo lang. Ganun.
tumatawag sa akin kasi may mga bulong na bastos din eh. Parang nakakabastos din. Minsan nakakatakot. Gaya ng ano? Yun, yung tinawag nila ako, sabi niya, ate, dito tayo, dito ka, gano'n. Ginanon ako eh. May pabulong lang yung sinabi. Siyempre, kung ako lang talaga yung naglalakad doon ng mag-isa, matatakot ako. May possibility tatakbo ako or what. Pag maglalakad ka lang dyan, lalo na pag sexy ka, or nakikita yung, ano mo, yung seka-sexihan mo, lahat na nakatingin sa'yo. Hindi dahil na-appreciate yung ganda, kundi kung ano yung nasa katawan mo lang. Nakaka-bother po siya. Babe, may pangalan ako, babe ba ako? Di ba yung ganun? O kaya, good morning, miss. Pwede bang makipagkilala? Yung hindi yung parang, hi babe, ba yun? Isa lang sa pag-ano yan eh, parang pagbati lang din. Na wala namang intensyon na ano. Yung mga ganong kasi, salita na yun ang way ng pagbati na yung ngayong palaw na to. Kung in-approach naman po yung babae siguro ng maayos din naman po namin silang magre-response kami sa kanila pa. Sa tingin ko po, hindi naman po siguro masama. Kasi yung iba pong tao talagang, kumbaga ganun talaga yung bati nila. Kumbaga lambing lang talaga, ganun. It can be traumatizing po as well eh, sa part ng babae. Lalo na pag lagi siyang lagi niya na-i-experience po yun. Baka nga hindi na lumabas yung babae, ganun. Kung hindi strong yung babae. Ang nagiging rason nga ng mga nanghaharas ay ito ay compliment. Hindi naman siya compliment para sa lahat. Ang sexual harassment ito ay perception ng nakaranas ng harassment. Hindi ito perception na nangharas. Yun ang lagi ang dapat nating tingnan. Minsan, sinisisi yung babae. Ba't ka kasi dumaan? Parang na-experience ko dati na, wag kang dadaan dyan, marami ko to. Paano kung ito yung easiest way ko? Ako pa po ba yung mag-adjust? Usually, kapag mga lalaking bastos, walang pinipili. Maganda o pangit, sexy o hindi, mataba o hindi. Once nakita ng babae at parang na-arouse yung pagiging manyak na lang, sorry for the word, pero ayun, sipol ng sipol, dadaan ka lang kahit naka-uniform ka naman ng maayos. Ang feeling niya, binabastos siya. Sa kanyang pananamit, kabastos-bastos siya. Kaya ngayon, nagkakaroon ng reaction ang mga kalalakihan dahil ang babae ay nagpakita ng motibo. Meron ba sa inyong gumagawa nun? Minsan, pag may nakikita akong nakatupis lang, talagang mapapaganon ka kasi syempre magaganda ka, masiseksyahan ka. Kaya minsan mapapasipol ka o kaya wow, galit na. Mga pananamit nila eh, mga maiksi yan, labas na yung sa dibdib. Yung mga kalalakihan, hindi maiwasan talaga, hindi mo patingin eh. Kahit sabi mo controlled ka sa sarili mo, kaya lang, syempre nakikita mo mga yung mga babae na halos nakatupis na nga lang, kung labas na puso, labas pa yung sa may pintan. Yung isip mo nagkakasala. Grabe naman. Parang kami pa yung mag-a-adjust. May damit na kaaya-aya, may damit na hindi para sa mga babae. So kung yun yung dapat magsuot sila ng nararapat sa kanila. Yung parang okay naman sila, yung komportable sila at hindi sila kabastos-bastos. Ang lalaki naman tahimik lang yan eh. Kung dumaan ka man naman ng labas ang puson mo, labas ang pisngi ng mo, titingin at titingin. Yung unang tingin, okay lang. Alam mo naman, ang mga lalaki, gentleman naman talaga yan. Kaya lang, nagiging medyo bastos kasi may nakikitang kabastos-bastos. Pag nakakaano ko ng ganon, nanginginig yung buong kalamnan sa galit.
kami na nga yung biktima, kami pa ba yung may kasalanan? Kumbaga parang nanakawan ka, bakit mo kasi, ba't kami ganitong gamit? Parang ganun yun eh, ganun yung point. So, bakit mo isisisi sa amin yung bagay na hindi namin kontrolado? And I don't think na yung paggawa sa mga bagay na to eh, parang paghingi yun ng permiso sa kanila na gawin sa'yo yun. And it affects me really. Like mentally, like psychologically, na I'm thinking na it's all my fault. Kasi kahit ayokong paniwalaan yun, parang doon din ako babagsak eh, na maniniwala ako na kasalanan ko ngayon. Kasi people around you are saying na it is your fault. Hindi totoo yun. Kasi ang pag nagkakaroon ng sexual harassment, sino ang may kasalanan? Ang may kasalanan yun ang haras. Kasalanan ba ang maging ang itsura ng babae, kung ano man ang itsura ng babae, saan ba nakasaad sa ating batas na kasalanan ang magkaroon ng isang partikular na itsura o itsurang kabastos-bastos? At sa tingin ko, yun na nga ang dahilan kaya hindi naman nagre-report o hindi nila nire-report kung sila ay nahaharas. Hindi siya natatalakay dahil hindi nga siya sakop doon sa sexual harassment law. Dahil kailangan ma-establish mo muna ano yung relationship ninyo. Kung street harassment, wala namang relasyon. Kasi kahit sino na hindi mo namang kakilala, may harassment ba doon? At sa batas kasi, yung harassment, kailangan meron kang kapalit na ibibigay. Halimbawa, ang teacher, manghaharas ng estudyante, kapalit ay grado. Sa street harassment, walang kapalit. Kaya pinag-uusapan talaga ngayon na kailangang baguhin, lagyan ng mga amendments ang ating batas dahil kulang nga maraming nahaharas na hindi nasasakop. This is something that is a long-term fight. It is something that requires several actors to solve the problem. It cannot be just through a law. It cannot just be through punishments or sanctions, yung mga multa. Hindi sapat yun. It's everybody's role to be able to change this kind of behavior. We can change this kind of behavior. And it's something that we don't just need to live with and ignore.